Never sumagot to sa akin. Talaga ba? Sumasagot na ngayon sa Viber. Thank you Assistant Ombudsman for the guesting. Ano po? Hingi ng update. I think inaantay din ng mga kababayan natin. Mga ilang araw pa nga antayin bago makapag-issue ng warrant of arrest at makulong ang unang batch na sinampahan ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir Alvin, actually, ang proseso po kasi dyan, nung nag-file kami kahapon, meron din tayong urgent motion para sa special raffle. Usually po kasi, ang raffling ginagawa tuwing Friday. Pero humingi kami sana ng special raffle na sana gawin today or tomorrow para po ang Sandigan Bayan pwede nang mag-issue ng warrant of arrest. Hindi po namin hawak yung timeline nun dahil nasa Sandigan Bayan na po yun. Opo, pero siguro mainipin yung ating mga kababayan at pinangako din naman ng Presidente. Although pag tinignan mo, wala naman dapat sa yung Presidente doon. Pero siguro, naiinip na rin pati yung Presidente, Attorney Mico, So pag ganyan, na-issuehan ng warrant, arestuhin naman kagad yun, di ba? O i-detain? Opo. Pag labas po ng warrant of arrest dahil po non-bailable naman ho ang final natin dahil malversation over 8.8 million, ma-aresto na kaagad po yung mga respondent dito sa kaso na ito. Hindi, pero wala na si Zaldico, wala na sa bansa eh. Yan lang. So hindi na siya ma-aresto, So Mico. standing warrant, yung tawag ba doon? Opo, so may standing warrant po at on the basis po of that warrant, marami po tayong remedies. Pwede po tayong humingi sa korte na i-cancela yung passport po ni Zaldico dahil nandito na po tayo sa part ng proseso na pwede na tayo humingi ng cancellation. Pag na-cancel na po yan, mas malimit na po ang kanyang galaw, hindi na po siya makakabiyahe from one country to another. On top of that din po, Sir Alvin and Ma'am Doris, pwede rin po tayong humingi ng Interpol Red Notice kung saan pwede nang actively hanapin si Ginoong Zaldico kung saan man siya. And yung obligasyon po ng isang bansa kung may Interpol Red Notice ay arestuhin ang isang tao at i-deport or i-extradite. So, yun po yung tinitigan ho natin. Nasa unang hakbang na po tayo, at least po nasa korte na ang kaso ni Ginoong Zaldico. At dito sa venue na ito, sa Sandigan Bayan po, pwede na natin hingin lahat ng sinasabi natin dati, yung pag-cancela ng passport at yung pag-apply ng Interpol Red Notice. So when are you going to do that? Yung sinasabi mo na pupunta kayo sa korte to have his passport canceled, when? Kailan nyo gagawin yun? Na-file na po kahapon. Kasali na doon. Okay. Opo, nasama na po doon sa mga requests po natin. Yung isang request po natin, sana ma-raffle agad para mas mapadali po yung pag-issue ng warrant of arrest. Tapos, pag lumabas na po yung warrant of arrest, pwede na natin gamitin yon warrant of arrest mismo sa pag-apply sa Interpol for Red Notice. Pagka na-serve na yung warrant, saan po at nakuha sila, saan sila po i-detain? Sa BJMP pa po. Dahil yung BJMP po ay isang detention center pre-conviction. So, kung non-bailable ang isang crime at or walang pangpiyansa ang isang tao in other bailable offenses, doon po muna sila. Pagkatapos ng conviction, let's say makakuha tayo ng conviction, doon po ang ililipat na po sa Bucor, sa Bureau of Corrections under the DOJ. Pero matagal-tagal na proseso yun. Let's manage our expectations, Attorney Mico. Pag ganyan, usually, gaano ba katagal ang itinatagal ng kaso bago tayo mapunta sa hatol? Bago umusad ng husto. Sir Alvin and Ma'am Doris, actually, napag-isipan na po ni Ombudsman Huyan at ang gusto niyang mangyari, makipag-dialogue po siya sa Supreme Court, and I think meron na silang preliminary talks regarding this na gumawa ng continuous trial. Kumaga po, walang break ho yan sa korte. The prosecution will present its evidence and right after, the defense will present its evidence tapos decision na kaagad. Marami po kasing delaying tactics nakikita natin since time immemorial. Itong mga magagaling na abogado, hahanapan talaga na
ng butas ang proseso sa Sandigan Bayan or sa kung saang korte, and they will try to delay as much as possible para makalimutan na ho natin, ganyan. Pero ang gusto pong mangyari ni Ombudsman ay magkaroon po tayo ng continuous trial. Kailan naman po sasampahan ng kaso ang ibang politiko? Dito sa first Yan, batch nyo, si former Congressman Zaldico and DPWH officials, ano po? Opo. O kailan yung mga ano politiko po yan? iba? Ang nangyari po kasi dito parang first in, first out eh. Ito po yung unang kaso na nirefer ng ICI.